Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, binawi ng 2 testigo ang kanilang testimonya sa drug case laban kay dating Senador Laila de Lima batay sa dokumentong inilabas kahapon October 16. Nakasaad sa liham para kay de Lima na binabawi ng 2 pulis na sina Police Major Rodolfo Magleo at Police Sergeant Nonilo Arile ang mga pahayag nila dahil nakokonsensya sila sa pagkakakulong nito at ayaw nilang maging biktima ng mistrial ang senadora. Nakasaad pa rito, gusto na nilang bawiin noon pang 2018 ang kanilang testimonya, ngunit pinaghigpitan umano sila dahil sa impossibility of communication na hindi nilinaw sa liham. Kabilang sina Magleo at Arile sa mga bilanggong ipinatawag ng Kamara kaugnay sa drug trade sa New Bilibid Prison at sangkot di umano si De Lima noong siya pa ang tumatayong Justice Secretary. Hanggang ngayon, nakakulong pa rin si De Lima at nahaharap sa 2 kasong isinumite laban sa kanya mula pa ng taong 2017. Matatandaang noong 2022, una nang binawi ang kanilang testimonya ni na Bureau of Corrections Officer in Charge Rafael Ragos, Drug Lord Kerwin Espinosa at Marcelo Adorco laban kay De Lima. 2 menor de edad ang nasawi matapos umanong saksakin ng kanilang sariling ina sa Magallanes, Cavite kahapon. Ayon sa paunang investigasyon ng Magallanes Municipal Police Station, kapwa nilaslas sa leeg ng magulang ang 2 paslit na 4 at 3 taong gulang sa kanilang tahanan sa Barangay Pacheco umaga ng October 16. Ang rason dahil umano sa depresyon sanhi ng pagkakabaon nito sa utang at takot sa maaaring isang pangreklamo sa kanya. Dahil sa kakakulit ng barangay para harapin ang mga pinagkakautangan na pagdiskitahan umano ng suspect ang 2 anak. Naglaslas din ng leeg ang suspect ngunit nagawa pang maitakbo sa ospital at ngayoy under observation. Inihahanda na ang reklamong parricide na isasampa sa kanya. Magbubukas ng online system ang Land Transportation Office o LTO para sa aplikasyon ng driver's license nang hindi na kinakailangan pang magtungo sa LTO office at malapitan ng fixers. Sa anunsyo ni LTO Chief Vigor Mendoza II kahapon, bagamat aminado ang ahensya na hindi pa nito lubos na natutugunan ang problema sa fixers o mga taong nag-o-offer ng arrangements para mas mapabilis ang pagkuha ng kanilang lisensya, umaasa ito na makakatulong ang online system sa application, hindi lamang ng kanilang license kundi pati na rin sa vehicle registration. Pebrero nitong taon ang inanunsyo ng LTO na maaari nang gawin online ang renewal ng vehicle registration sa Land Transportation Management System o LTMS. Para naman sa driver's license, pwede na ring online ang aplikasyon saka ipadadala ang lisensya sa tulong ng courier service. Hinikayat din ni Mendoza ang publiko na isumbong ang fixer sa LTO website at hotline, partikular na ang mga empleyado mismo ng LTO. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonco, nag-uulat. at inyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.